Isang putok lang at maaaring magbago ang takbo ng politika sa isang bayan. Pero paano kung ang sandata ay hindi simpleng baril kundi isang bazooka? Sa gitna ng lumalalim na kultura ng karahasan sa ating bansa, ang pagtatangkang pag-asasinato sa isang alkalde gamit ang rocket launcher ay hindi lamang kriminal na gawain. Ito ay simbolo ng lumalaking lawlessness at pagkawasak ng institusyonal na kapangyarihan. Nakita na natin ito sa ibang bansa, Colombia noong 1980s, Mexico sa kasalukuyan, at maging sa Iraq at Afghanistan kung saan ang linya sa pagitan ng politika at armadong tunggalian ay lubhang manipis na. Ang tanong, umabot na ba tayo sa puntong ito? Kapag ang mga lokal na pinuno ay inaatake na gamit ang mga sandata na pangmilitar, ibig sabihin may mas malalim na krisis na tumatago sa ating lipunan. May mga pribadong armado bang lumalaki ang kapangyarihan? May shadow economy ba ng armas na kinokontrola ng mga warlords? At higit sa lahat, sino ang tunay na may kontrol sa ating mga komunidad? Ang insidenteng ito ay wake-up call. Dahil kung hindi natin ito papansinin, ang susunod na biktima ay maaaring mas mataas pa at ang karahasan ay mas brutal. Tingnan natin ang nangyari ng masinsinan. Hindi ito ordinaryong ambush. Hindi ito simpleng riding in tandem na may dalang caliber 45. Ito ay isang lalaking may hawak na bazooka, isang anti-tank weapon, isang gamit na panlaban sa armored vehicles, sa mga tangke, sa mga fortified positions. At ginamit ito laban sa isang civilian official, sa isang alkalde na walang military convoy, walang armored car, walang batalyon na nagbabantay. Ang ibig sabihin nito ay simple pero nakatatakot. Ang kalaban ay handang gumamit ng disproportionate force, handang magdulot ng collateral damage, handang pumatay hindi lang ng target kundi pati na rin ng lahat ng nasa paligid. Ito ang tactics ng terorismo, hindi ng conventional crime. At kapag nakikita mo ang ganitong klasing operasyon sa iyong sariling bansa, sa iyong sariling mga kalye, dapat kang magtanong, saan nanggaling ang armas na ito? Sino ang nag-train sa kanila? At sino ang nag-finance ng ganitong operasyon? Alalahanin natin ang context. Sa Pilipinas, mayroon tayong mahaba at komplikadong kasaysayan ng political violence. Mula pa noong panahon ng mga warlords sa Mindanao, sa mga political dynasties na gumagamit ng private armies, hanggang sa mga election-related killings na naging bahagi na ng ating electoral cycle. Pero ang paggamit ng bazooka, ito ay pagtaas ng antas ng pagbabanta sa ating demokrasya. Bakit? Dahil ang bazooka ay hindi basta-basta mabibili sa tindahan. Hindi ito maitatago sa bulsa. Hindi ito pwedeng i-conceal carry. Ang bazooka ay nangangailangan ng supply chain, ng smuggling network, ng mga kontaktong militar o kriminal na may access sa international arms trade. Ibig sabihin, ang taong nag-order ng assassination na ito ay may resources, may connections, at malamang ay may protection mula sa mga taong dapat ay nag-i-enforce ng batas. Isipin mo ang logistics. Paano nakapasok ang bazooka sa bayan? Dumaan ba ito sa checkpoint? May nagtanong ba? May nag-inspect ba? O sadyang bulag ang mga autoridad? O mas masahol pa, kasabwat sila? Ito ang uri ng tanong na dapat sagutin ng ating law enforcement agencies. Pero base sa karanasan, alam natin na ang mga ganitong investigasyon ay madalas na nagtatapos sa wala. Walang nahuhuli, walang napaparusahan. At kung meron man, ito ay fall guys, mga foot soldiers, hindi ang mastermind. Ito ang kultura ng impunity na matagal nang umiiral sa ating sistema. At habang patuloy itong umiiral, lalakas ang loob ng mga kriminal at ng mga politikong gumagamit ng karahasan bilang tool sa kapangyarihan. Pero tignan natin ito sa mas malawak na perspektibo. Ang Pilipinas ay bahagi ng Southeast Asian region na dumaranas ng geopolitical tension.
Mayroon tayong maritime disputes sa West Philippine Sea. Mayroon tayong insurgency problems sa Mindanao at sa ilang probinsya ng Luzon. Mayroon tayong drug war legacy na nag-iwan ng thousands of deaths at broken trust between communities and police. Sa ganitong environment, ang proliferation ng illegal firearms ay hindi na nakakagulat. Pero ang proliferation ng military-grade weapons, yan ang delikado. Kapag ang mga civilian actors ay may access na sa mga sandata na dapat ay exclusive lang sa military, ibig sabihin ay may serious breakdown na sa ating security apparatus. Tingnan natin ang comparative analysis. Sa Colombia noong 1980s at 1990s, ang mga drug cartels ay gumamit ng rocket launchers at grenades para patayin ang mga politicians, judges, at law enforcement officers. Ang resulta, halos naging narco-state ang Colombia. Nawalan ng kontrol ang gobyerno sa maraming probinsya. Naging war zone ang mga lungsod. At ilang dekada bago nakabangon ang bansa. Sa Mexico, hanggang ngayon ay nilalabanan pa rin nila ang drug cartels na may mas magandang armas kaysa sa local police. May mga lugar sa Mexico na kontrolado ng cartels, hindi ng gobyerno. Gusto ba natin na umabot tayo sa ganitong sitwasyon? Dahil kung hindi natin pipigilan ngayon, yan ang direksyon natin. Ang tanong na dapat nating harapin ay, sino ang may interes na patayin ang alkaldeng ito? May business interest ba? May political rivalry ba? May personal vendetta ba? O parte ba ito ng mas malaking power struggle sa probinsya o sa rehiyon? Kadalasan, ang political assassinations ay connected sa illegal economy, illegal gambling, illegal drugs, illegal logging, illegal mining. Ang mga alkalde bilang local chief executive ay may kapangyarihan na mag-regulate ng mga ganitong activities. Kung ayaw nilang makipagtulungan sa mga sindikato, sila ay nagiging target. Kung masyadong honest, masyadong reformist, masyadong idealistic, sila ay elimina. Ito ang harsh reality ng local governance sa maraming parte ng Pilipinas. Pero may mas malalim pang anggulo dito. Ang paggamit ng bazooka ay psychological warfare din. Ito ay mensahe sa lahat ng politicians, sa lahat ng government officials, walang safe. Kahit sino ay pwedeng patayin, kahit saan, kahit kailan. Ang effect nito ay chilling effect sa governance. Matatakot ang mga officials na gumawa ng tama. Pipiliin nilang makipagtulungan sa mga kriminal kaysa mamatay. At kapag nangyari ito, tapos na nawala na ang rule of law. Ang umiiral na lang ay rule of force. Tingnan natin din ang social dimension. Ano ang nararamdaman ng mga mamamayan ng bayan na ito? Takot. Walang tiwala sa security. Walang tiwala na ang gobyerno ay kayang protektahan sila. At kapag nawala ang trust, nawala na rin ang social cohesion. Ang mga tao ay magsisimulang mag-rely sa sariling security measures, sa private armed groups, sa vigilante justice. At dito nagsisimula ang cycle ng violence na mahirap ng pigilan. Nakita na natin ito sa kasaysayan, sa Mindanao, sa Bicol, sa iba't ibang probinsya kung saan ang private armies ay naging norm at ang kawalan ng accountability ay naging accepted reality. Kaya ano ang solusyon? Una, dapat ay may decisive action ang national government. Hindi pwedeng press release lang. Kailangan ng full-scale investigation na may coordination between PNP, NBI, AFP Intelligence at local government units. Kailangan hanapin ang source ng bazooka. Kailangan tanggalin ang smuggling networks. Kailangan hulihin hindi lang ang gunman, kundi pati ang mastermind at ang financiers. Pangalawa, kailangan ng institutional reforms sa local governance. Dapat ay may stronger oversight sa local police, sa local officials, sa permit systems na nag-a-allow ng illegal activities. Pangatlo, kailangan ng community engagement. Ang mga mamamayan ay dapat magsalita, dapat magbigay ng impormasyon,
dapat maging aktibo sa pagbabantay sa kanilang komunidad. Pero alam natin ang totoo, ang mga reforms na ito ay mahirap ipatupad dahil ang mga institutions na dapat mag-implement ay madalas na parte na rin ng problema. Ang mga taong dapat mag-enforce ng batas ay madalas na bayad ng mga criminal syndicates. At ito ang pinakamalaking challenge natin bilang bansa. Hindi lang ito problema ng security. Ito ay problema ng governance, ng kultura, ng valores. Habang tinatanggap natin ang corruption bilang normal, habang tinatanggap natin ang violence bilang political tool, habang tinatanggap natin ang impunity bilang inevitable, hindi tayo aasenso. Paikot-ikot lang tayo sa parehong problema. Kaya ang assassination attempt na ito gamit ang bazooka ay hindi lang isolated incident. Ito ay sintomas ng mas malaking sakit ng ating lipunan. At kung hindi natin gagamutin ang ugat ng problema, ang sintomas ay lalo lang lalala.